Magandang araw ka online. Pag-uusapan po natin ngayon ang kaibahan ng hybrid inverter na may battery at walang battery. Gagana ba ito kahit walang battery o mamamatay ito kapag walang battery? Kung interesado ka po sa topic na ito, panuurin niyo po ito mula simula hanggang dulo. Sa panahon natin ngayon na lumobo ang presyo ng gasolina sa merkado dahil sa gulo sa Middle East, may lamang talaga ang may solar. Bakit ko nasabi? Dahil libre lang ang kuryente kapag may solar. Maari kasing maapektuhan ang presyo ng kuryente kapag lalong tataas ang presyo ng gasolina sa bansa. Pero ang tanong natin ngayon, gagana kaya ang hybrid inverter kapag wala itong battery? Tingnan nyo po ito. Ito po ang kuha ko noong bago ko palang ginamit ang solar ko kahit walang battery. As you can see, gumana po ito kahit walang battery. Naka-zero pa ang watts na papunta nito. Ibig sabihin nito walang pumasok na kuryente papuntang battery. Baka nagtataka ka bakit may guhit na papuntang battery. Ibig sabihin po nito ay nag-charge ang inverter ko sa battery. Pero dahil wala pa akong battery kaya naka-0 watts pa ito. Naka-on pa kasi ang charging nito. Sa ganitong sitwasyon mas maganda kung may kuryente ito galing sa grid o ng Meralco. Hindi kasi stable ang kuryente galing solar. Kung matirik ang araw malaki ang maha-harvest natin from solar pero kung bigla namang mawala ang araw dahil sa natabunan ng ulap ang araw bigla ding namang liliit ang harvest nito. Dito napapasok ang kuryente galing grid. Totolong ang grid kapag hindi kaya ng solar ang konsumo ng bahay. Kapag may grid ka at wala ka pang battery gagana ng mabuti ang hybrid inverter mo. Wala kang dapat problemahin. Kapag may araw libre ang kuryente pero kapag gabi na, si grid naman ang bahala sa kuryente. Ano naman ang kagandahan kapag may battery? Kapag may battery ka, kahit wala kang grid gagana ng mabuti ang hybrid inverter mo. Ito po ang update ko sa hybrid inverter ko simula nang nabili ko ito noong Hulyo taong 2025. Ngayon po ika-29 ng Marso taong 2026 na po wala pa akong nakitang problema nito. Sana tatagal ito gaya ng aking inaasahan. Tingnan nyo po ito, may watts na po na pumasok sa battery ko. Ang araw ng guhit nito ay nakaharap sa battery ko kaya ibig sabihin po nito nag-charge ang battery. Ang sobrang harvest ko galing solar ay sa battery na pupunta. Kapag biglang mawawala ang sinag ng araw, mag-discharge ang battery nito para masuplayan ang kulang na kuryente galing solar. Kapag may battery, pwede na itong walang grid. Ang kagandahan kapag may battery, kahit brownout gagana ng maayos ang hybrid inverter natin. Walang export na magaganap pero kapag walang battery kailangan mo talaga ng grid bilang backup at para din gagana ng maayos ang buong system ng inverter. Kahit pa may city sensor ito hindi po 100% na malilimitahan ng inverter ang pag-export ng kuryente papuntang grid. May kunting leak po ito, iikot pa rin ng kunti ang meter natin. Ibig sabihin kapag iikot ang meter natin, magbabayad pa rin tayo sa Meralco. Haha, pero kung may battery na tayo, maaari na nating i-disconnect ang grid nito. Base sa naobserbahan ko, kapag grid lang at walang battery, hindi po 100% na ma-maximize ko ang harvest from solar. Kung ilan lang ang kailangan kong kuryente sa bahay, yun lang din ang ilalabas ng inverter. Iikot pa nga ng kunti ang meter ko kahit may city sensor pa ako. Pero ngayon na may battery na po, kung ilan yung kayang ibigay ng solar panel ko papuntang inverter yun na talaga. Kapag sobra naman mapupunta ang iba sa battery. Kapag puno na ang battery, automatic naman itong lilimitahan ng inverter ang pag-produce ng sobrang kuryente. Ano naman ang mangyayari kapag walang battery at walang grid? Kung triple ng konsumo mo ng bahay ang kayang ibigay ng solar, gagana pa ang inverter. Pero kung mas malaki ang konsumo ng bahay kaysa harvest ng solar, bigla pong mamamatay ang inverter dahil magkaka-overload po ito. Mayroon po kasi itong overload protection. Pero hindi po ibig sabihin na safety na ang inverter natin.
Kapag lagi itong mangyayari sa inverter natin, darating ang panahon na masisira ito. Kaya kung wala kang grid dahil brownout at wala ka ring battery, mas mabuti na lilimitahan mo na lang ang konsumo mo sa bahay. Kung ilan po yung kayang ibigay ng inverter kapag biglang kumilimlim, yun din ang basihan natin sa konsumo natin para iwas overload. Halimbawa po ngayon 3 PM na po at may harvest pa akong 600 watts. Samantalang ang konsumo ko ay nasa 400 to 500 watts. Mas malaki pa ang kayang ibigay ng solar kaysa konsumo ko. Kung papatayin ko ang battery nito, hindi po ito magkaka-overload kasi sapat pa ang kayang ibigay ng solar sa inverter ko. Kahit walang battery at grid, gagana pa rin ang hybrid inverter. Napapansin nyo rin ba na may charge parent ito papuntang battery? Kasi po mayroon po itong capacitor na may nakastored na kuryente. Mawawala yan kapag babaguhin ko ang setup nito from with battery to no battery. Laging tandaan, iba talaga kapag may alam. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli.